Noong unang panahon sa kaharian ng Athens ay may namuong pag-ibig na kapwa pinagpala at isinumpa ng mga gods and goddesses. Ito ay ang love story ni Cephalus at Procris. Si Cephalus ay isang prinsipe sa Athens. Siya ay anak ni Hermes, the messenger of the gods, at ng isang mortal woman na si Circe. Kilala siya bilang isang magaling na mangangaso o skilled hunter. Katunayan, ang kanyang favorite time para mangaso ay at dawn o bukang liwayway o yung madaling araw dahil naniniwala siya na sa mga oras na iyon ay tulog pa ang diwa ng mga hayop. Hindi sila makakatakbo, hindi sila makakatakas. Ito namang si Procris ay isang prinsesa. Tandaan, sa Athens ay maraming regions, kaya maraming kings and queens, princes and princesses, ganyan. Si Procris ay anak ni Erechtheus na isa sa pinakamakapangyarihang hari sa Athens. Inilalarawan siya bilang isang babaeng may exquisite beauty at magaling sa archery. One time nagkaroon ng feast doon sa Athens at lahat ay invited. Nung gabi nung feast na iyon ay nagkakasayahan ang mga tao by the light of the torch. At doon nila nakita ang isa't isa. Nagkatagpo ang kanilang mga paningin at nagwink. Na love at first sight sila sa isa't isa. At di kalaunan, walang masyadong ligawan, very short time lang, ay ikinasal na sila. Ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay kinaiinggitan ng mga tao doon sa Athens. Dahil open sila sa communication, they laugh together, grow together, support each other, na-enjoy nila yung mga simple moments, nire-resolve di umano nila yung mga conflicts maturely. At ang pinaka-importante ay very faithful sila, may tiwala sila sa isa't isa. Hanggang sa isang umaga, habang nangangaso itong si Cephalus, ay nakita siya ni Eos, the goddess of the dawn. Natipuhan niya ang lalaking ito. Ang kisig-kisig, ang yummy-yummy. Sinundan niya ito ng sinundan. So nakikita niyo yung ganun. At tuluyang nabighani itong si Eos kay Cephalus. Mula sa kalangitan ay bumaba di umano itong si Eos para bihagin itong si Cephalus. Walang white van, pero kinidnap niya si Cephalus, dinala niya doon sa kanyang palasyo. Nung naandun na sila sa palasyo ni Eos, kung ano-ano na ang ino-offer nitong si Goddess of the Dawn. Bibigyan kita ng immortality, ng wealth, ng nobility, and everything that you like. Just love me back. Pero sabi nitong si Cephalus, hindi pwede kasi alam mo namang may asawa ako. Si Procris lang sapat na. Kahit anong i-offer mo sa akin, hindi ko kukunin yan, hindi ko tatanggapin. Kahit sabuyan mo ako ng 1 kilo ng asin, hindi mawawala ang pagmamahal ko kay Procris. Dahil short-tempered itong si Eos, dahan-dahan niyang nilapitan si Cephalus. Sabi niya, Cephalus, Cephalus, your wife may not be as faithful as you think. Dahil sa sinabi ni Eos na iyon, kumintal sa utak nitong si Cephalus anong ibig sabihin ng goddess na ito. Na hindi ba nagiging faithful ang aking asawa? Pag uwi nitong si Cephalus doon sa Athens ay hindi muna siya dumiretso doon sa kanilang kaharian. Alam niya na mahal niya si Procris. Pero dahil nga sa sinabi nitong si Eos, medyo wait lang. Nakaisip siya ng paraan upang subukin si Procris. Babalik siya sa kanilang kaharian pero magbabalat kayo siya or magdi-disguise siya bilang isang mayamang estranghero. So, nagsuot siya ng mga mararangyang damit, ng kung ano-anong anik-anik dyan sa kanyang katawan, sa kanyang whatever. Binago rin niya ang kanyang boses para mapaniwala nga si Procris na ibang tao yung kaharap niya. At tumungo siya doon sa kanilang palasyo. Disguised as a stranger, lumapit siya rito kay Procris at nag-offer ng kung ano-ano, especially kayamanan. Siyempre kasama na doon yung mga mabubulaklak niyang pananalita, mga promises niya. Nung una sabi nitong Procris, Nor, alam mo may asawa ako. Hindi kita papatulan kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo. Kay faithful man ako sa aking bana. Char. Pero si Cephalus, dahil nga may gusto siyang patunayan sa kanyang sarili, ay nag-go pa rin siya. Inulit-ulit niya ang pag-aalok ng kayamanan at kung ano-ano. Until such time, bumigay itong si Procris. Nung bumigay na itong si Procris, saka inireveal ni Cephalus ang kanyang katauhan. Aha, huli ka. Dang. Natulala itong si Procris, hindi siya makapaniwala na si Cephalus pala yung kanyang kaharap. Sa sobrang hiya niya, ay umalis siya doon sa kanilang kaharian at pumunta sa kagubatan. Habang nagtatago siya sa kagubatan ay sumama siya kay Artemis, the goddess of hunt, wilderness, and wild animals. Sa paglipas ng panahon, ay muling lumambot ang puso nitong si Procris. Naisip niya na ay, aanhin ko ang pride kung talaga namang gusto kong makasama si Cephalus kasi love na love ko siya.
Kaya naman nag-decide siya na bumalik doon sa kanilang kaharian. Sa kanyang pagbabalik ay binigyan siya ng 2 regalo ni Artemis. Una, ang Laelaps. Ang Laelaps na kailanman ay hindi nabibigo sa pagtugis sa kanyang biktima. Pangalawa ay yung magical javelin o yung sibat na kapag pinana mo ay hindi namimiss yung target. In short, kapag hinagis mo yung sibat ay diretso na siya doon sa patatamaan mo. Walang mintis, hindi nagmimintis. Yung 2 iyon ay binigay ni Procris kay Cephalus. So ika nga, love is sweeter the second time around, muli silang nagmahalan. Nanumbalik ang lahat-lahat ng kanilang pagsasama. Pero, one day, natakot itong si Procris sa kanyang sariling multo. Pinaghinalaan niya itong si Cephalus na baka may ginagawang kababalaghan, baka may kinikitang ibang babae kapag siya ay nangangaso, baka pinagtataksilan siya. Kaya isang umaga, habang nangangaso itong si Cephalus, ay sinundan niya doon sa kagubatan. Kadagalaw nitong si Cephalus, gumagalaw din siya. Nagtatago siya doon sa mga dahon-dahon, sa mga halaman-halaman, hanggang sa napansin ito ni Cephalus. Nakiramdam siya. Parang may sumusunod o baka naman hayop iyon. Kaya naman ay kinuha niya yung kanyang magical sibat, ipinoint doon sa kanyang target na kumakaluskos na something, gumagalaw something, at nirelease niya iyon. Nang biglang may bumulagta. Babae. Agad-agad niyang nilapitan at nang makita niya ang kanya palang asawang si Procris. Baby, ano bang ginagawa mo sa damuhan kasi? Are you trying to become a horse? So may last word pa itong si Procris. Sabi niya, huwag mong hahayaan na sirain ang pagdududa ang pag-ibig mo. At doon ay unti-unti nang pumipikit ang kanyang mga mata. Ganun. At sa ilalim ng pagsikat ng araw, habang nanonood si Eos, binuhat ni Cephalus ang katawan ng kanyang pinakamamahal at sa kanyang puso ay may isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Natuwa ba si Eos? No. Nakonsensya siya. Ika nga laging nasa huli ang pagsisisi. Naisip niya na sana hindi niya pala sinabi yon kay Cephalus, di sana walang kumintal na doubt sa kanilang utak, sa kanilang puso. Bakit kasi may mga ganon? Parang sa tunay na buhay, no, may mga tao talaga na hahamakin ang lahat, masira lang ang maayos ninyong relasyon.